TikTok is dying or evolving? Loh. Is it time to evacuate na ba? Lipat bahay na naman ba ang mga content creators? And is it true na nawawala na yung sense ng pagti-TikTok ngayon? So, Reels and Shorts na lang ba dapat? Friends, alam ko medyo nalilito ka na rin sa mabilis na pag-update ng mga algorithms ng mga social media platforms ngayon. Struggle din siya lalong-lalo na sa mga content creators na feeling nila nasa-shadow ban sila or mas kumukunti na yung mga viewers nila ngayon. Well, tulad nga ng sabi ko, mabilis ang pag-change ng mga algorithms ng mga social media platforms. Isa na rito ang mainit-init pa na pinag-uusapan ng karamihan ngayon, ang TikTok. At ang tanong ng iba ay ano na ang magiging epekto rin nito sa mga creators at viewers? Ano nga ba yung nangyari ngayon at update tungkol dito? Panoorin mo to. Commute na sa TikTok ang mga video na gamit ang kanta ni Taylor Swift at iba pang global artists. Tinanggal na kasi ng music label na Universal Music Group o UMG sa TikTok ang mga kanta ng artist nito, katulad ni Taylor Swift, Drake at Ariana Grande. Nag-expire na kasi noong January 31 ang kontrata ng TikTok at UMG at hindi sila nagkasundo sa panibagong kontrata para sa royalties o bayad sa paggamit sa music ng UMG artists. Sabi ng UMG, bumubuo ang TikTok ng music-based business nang hindi binabayaran ng tama ang halaga ng paggamit o nagagamit na music sa app. Bumuelta naman ang TikTok. Mali ang kwento ng UMG at ang UMG raw ang pumiling lumayo sa TikTok. Dagdag pa ng TikTok, may mga kasunduan silang nabuo sa pagitan ng music labels at publishers kung saan nauuna ang kapakanan ng artists. So ayun na nga, sinimulan ng tanggalin ni TikTok lahat ng music na under kay UMG. Kasama na dyan halimbawa yung mga kanta ni Taylor Swift, BTS, Justin Bieber at madami pa. Sa Pilipinas, madami rin naman. Pero isa na rin dito yung sikat ngayon na si Juan Carlos. Lalong-lalo na yung nagte-trend ng mga kanta niya, yung tulad ng Ere. Sa totoo lang, sa aking observation, meron itong pros and cons. Yung pwedeng maging epekto nito ay pwedeng manibago ang lahat sa paggamit ng platform na to. Ang possible positive effect naman nito ay magkakaroon ng mas malaking opportunity yung mga aspiring artists para mas makilala yung kanilang music at yung kanilang craft. And it also encourages creators to be more creative and unique. Let's face the reality na malaki din naging ambag talaga ni TikTok para mas makilala yung ibang artist at yung mga music nila. Diba? Isa na dyan yung Baby You're My Sun and Moon, You're Everything Between. O, diba? Kinanta pa nga. At saka yung isa pa, yung kada hakbang sa lupa'y parang oh, yan, wag na nating tuloy, baka makapiright tayo. Sorry. Basta gets mo na yon. And madami pa actually. Madami din yung mga kanta na na-bring back to life in this generation. Halimbawa na dyan yung Jopay. Grabe yun. So this kind of update can have a very big impact sa paggagamit na ng TikTok ngayon. Ikaw, ano sa tingin mo? Affected ka ba sa updates na to? Pabor ka ba sa mga nangyayari or end of using TikTok na?